Tuwing may nawawalang tao sa barangay Masipag, ang mga tsismosa ay laging may bagong isyu pero walang makapagturo kung saan talaga napupunta ang mga biktima. Ang laging huling nakita sa kanila ay pumapasok sa bahay ni na Aling Sela. Isang matandang tahimik, may karinderya sa may likod ng palengke, at hindi kailanman nauubusan ng ulam kahit tag-ulan o fiesta. Isang gabi, nagpasya si Tonyo, isang basurero, na silipin ang likod bahay ni Aling Sela matapos makarinig ng iyak mula sa malapit sa kusina nito. Dahan-dahan siyang sumilip sa butas ng pader at nakita ang isang malaking kaldero na kumukulo sa ibabaw ng apoy. Amoy sinigang pero may kung anong kakaiba, hindi baboy, hindi baka, kundi parang naagnas na laman. Nang sumilip pa siya ng mas malapit, napansin niyang may lumulutang na daliri, at agad siyang naduwal. Pero bago pa siya makatakbo, ay naramdaman niyang may matulis na bagay na tumusok sa kanyang leg, sa huling sandali bago siya mawalan ng malay. Nakita niya si Aling Sela na may hawak na gulok at bulong sa kanya ng, "May kulang pa sa sabaw ko." Pagkalipas ng ilang araw, isang bagong putahe ang pumatok sa mga parokyano ng karinderya. Kalderetang may malalambot na laman at kakaibang sarap. Habang kumakain ang mga tao, may lalaking tumigil saglit at nagsabing, "Parang pamilyar ang lasa nito, parang si Tonyo," sabay nagsitawanan ng mga parokyano. Kung ikaw ang makakakita ng ganoon sa kusina ng isang karinderya, kakain ka pa ba ng libre nilang sabaw?